nagpadala sa inyo si Sir Jaime Sagrado. Nagkarelasyon si Christine Malonzo at si Rafael Sagrado. Oh my God. Nakipagbarilan sila Matias at Rafael sa mga tauhan ni Mayor Lorenzo at dahil bihasa si Rafael sa paghawak ng baril ay napatay niya ang mga sumugod sa kanila. Nang magkaroon sila ng pagkakataon ay tumakas sila pero nadaplisan ng bala yung braso ni Matias na buti na lang ay tumulong si Moises. Agad umatras ang ibang tauhan ni Mayor Lorenzo dahil dihado na sila. Kinabukasan naman ay dumiretso sila Matias sa lugar na pinupuntahan ni Maxine sa mismong ilog na may maliit na kubo. Agad kinumusta ni Maxine kung okay lang ang tatay niya, na agad namang tinalian ni Rafael yung braso niya na sinabihan sila ni Matias na malayo pa sa bituka kaya wala silang dapat ipag-alala, na agad ding nagpasalamat kay Moises at kay Rafael. Habang kumakain naman si Mayor Lorenzo kasama ng babae niya ay sweet na sweet sila, lalo't excited silang pareho sa birthday party ni Jaime sa Montesilio. Sakto namang dumating ang ilang tauhan niya na inutusan niya upang takipin si Rafael, pero binalita nila na nakatakas ang mga ito at dahil sa galit ni Mayor Lorenzo ay pinatay niya yung dalawang tauhan niya. Tinanong naman ni Matias kung ano na ang plano nila Rafael, na agad niyang sinabi na kailangan nilang lumaban kaya tinanong ni Mang Ernesto kung papaano. Pinaliwanag ni Rafael na alam na ni Jaime na andoon sila sa Pilapil kaya wala na silang takas, lalo't pati mga pulis ay tauhan ni Mayor Lorenzo, pero kapag naitumba nila yung nasa itaas ay madali na lang nilang maitutumba ang mga galamay nila. Agad sinabi ni Matias na hindi lang siya ang may mga galamay dahil may mga kakampi din sila. Tinipon naman ni Arman ang mga kasama niya dahil yun ang araw na pinaghandaan nila para ipaglaban ang Pilapil. Sama-sama nilang pababagsakin si Mayor Lorenzo para sa kanilang pamilya at para sa mga pinatay nito, na wala silang kaalam-alam na spy ni Lorenzo si Homer. Agad nilang tinawagan si Matias para sabihin papunta na sila sa mga tagpuan nila. Nag-alala naman si Melanie para sa nanay niya dahil sa pagpapanggap niyang pagsanib niya kila Diego at Mercedes. Pinasigurado naman ni Diego sa dalaga na siya na ang bahala sa nanay niya. Nang nasa sasakyan na sila ay sinabihan ni Diego na tama ang naging desisyon niya na para yun kay Melanie. Sinaad ni Aling Nadia na hindi naging madali sa kanya yung desisyon na ginawa niya dahil napagod na rin siya sa pakikipaglaban sa mga sagrado, na walang saysay ang pakikipaglaban niya dahil lagi naman silang talo. Sinabihan siya ni Diego na kapag kakampi niya ang mga sagrado ay palagi silang panalo, na ang mga sagrado ang mga totoong jackpot, na isipin na lang nila kung anong magiging magandang buhay ang maibibigay nila kay Melanie. Habang binili naman ni Mercedes sila Shaira at Malu, na gusto niya na ibalita nila na mukhang guilty si Rafael dahil mukhang tinatakasan niya ang lahat ng mga nagawa niyang krimen, pati ang mga kasabwat niya. Sabay inabot niya yung larawan ni Christine na dating nagtatrabaho kay Rafael noong mayor pa siya ng Montesilio, na nagkaroon sila ng relasyon at nabuntis siya, kaya gusto niyang hututan ang asawa niya, na gusto niyang gamitin yung anak nila, na blackmail pa niya si Rafael nung tumatakbo bilang congressman, kaya nagalit si Rafael at pinapatay niya si Christine. Malalaman na ng taong bayan na nagkaroon ng kabit si Rafael at mismong ang bangkay na nahukay sa site na palalabasin ni Mercedes na kagagawan ito ni Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.